This is PPD, the Philippine Podcast Directory, the one-stop list of podcasters in the Philippines. The PPD has brought a lot of podcasters and podcast titles together in one place. Our goals include bringing startup podcasts to a wider audience, forming a community of podcasters to raise the standards of Pinoy podcasting, and giving listeners a one-stop hub where they can find titles they might be interested in. The PPD also has its own podcast, The PPD Show, highlighting specific podcasters and podcasts in each episode to give listeners a glimpse of the people behind the mic. The PPD Show is on Spotify, Apple Podcasts, Anchor, and wherever you listen to podcasts. The Philippine Podcast Directory can be found on Facebook and Instagram. If you have a podcast and would like to be included in the list, please send us a message and we would love to add you to our list and welcome you to our community. This episode starts, gusto ko mag-shoutout sa Podmetrics. Podmetrics is a platform we use to get all of the data we need for our shows. From who listens to us, all the way to where they are. Sa lahat ng platforms na gamit natin sa podcast ay nagagamit na rin natin sa Podmetrics at nakikita. So, pwede ka rin mag-integrate gamit ng Podmetrics doon sa mga Facebook or YouTube pages natin para mas makita natin kung ano yung data ng ating mga streams. If ikaw ay isang podcaster or you want to start your podcast, visit podmetrics.co and use the code MTGShowPodcast. Again, that's podmetrics.co and use the code MTGShowPodcast. Let's go back to the regular programming. Welcome to the Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. Every week, this is the MTG Show Podcast. So, today on the podcast, I want to give my thoughts on the Thunderdome since muntikan na ako makapasok sa Thunderdome. Actually, nakapag-sign ako for Thunderdome. But the problem here is walang dumadating sa akin ni isang email o ni isang link. So, ganito yan eh. If you want to start, kung gusto nyo maging part ng Thunderdome, dapat hindi kayo nagre-register doon sa may, alam mo yung pagkapindot mo ng link, may nalalabas na connected, parang browser sa Facebook. Huwag nyo gagawin yun, guys. Instead, mag-register kayo i-direct nyo yung browser nyo sa Google Chrome. Mas madali yun. If you're using Android, Google Chrome agad kayo. And then, pagka Apple naman kayo, diretso na kayo doon sa Safari. Pero, ang nakikita ko kasing problema, nakapag-register ako, tama naman ang email ko, but walang binibigay na instruction sa akin ang WWE. Instruction na, ayan, sir, please wait for the link and then pwede na kayo manood. Ganon, parang ganon. But, wala akong nakikita eh. Supposed to be na meron, di ba? Dapat meron yun dahil nag-register nga ako. Dapat nga after pa lang ng pagre-register ko, dapat meron na akong link. Kung tutusin, dapat meron na akong link pagka-register ko pa lang. But ang problema, pagka-register ko pa lang, wala na akong link. Tapos, kinabukasan sa Raw, wala pa rin akong link. So, parang ang nangyari, na-waste yung 3 hours of waiting ko. Halos 2 days of waiting. So, ano itong making disappointment na to? Ano to, namimili ba ang WWE? Namimili ba sila? Ako kasi, hindi naman ako
maggagawa ng kalokohan sa Thunderdome na yan kasi alam ko 'pag gumawa ka ng kalokohan, baka mawala baka hindi na ako maging part ng shows or even pagka meron ng crowd. Baka gano'n ang mangyaring sanction. Tingnan mo, napapansin ko, yung mga gumagawa ng kalokohan diyan sa Thunderdome, ewan ko, pero ang nakikita ko lang na sanction sa kanila is ban lang, ban lang nung email. Because kaya pa nilang makagawa ng isa pang email o kaya pa nilang maglagay ng isa pang email. Madali lang kasi gumawa ng email, kahit bata kaya gumawa ng email, 'di ba? So, ang point dito, kung tutuloy nila 'tong kagaguhan na 'to, and yun ang kanilang napapansin instead of the problems na nai-encounter ng mga mismo nag-register sa Thunderdome, please stop it, man. Stop it. Merong mga nakaka-register, meron, 'di mawawala 'yan. But the problem here is hindi sila transparent, Parang ang nakikita ko, ayan, mamimili lang sila. Halimbawa, 1,000 from US, ayan, manood kayo mga putang ina niyo. Tas 100 kada Continental, gano'n. Ano ba 'yan, paunahan? I guess kasi paunahan 'tong Thunderdome. 'Yun ang alam ko, paunahan, 'di ba? Pero ang nakikita ko kasi, kung sino yung loyal sa WWE, kung sino yung wait lang, kung sino 'tong mga nanonood talaga ng WWE, 'yun ang priority. Pero ano, nakikita ko nga si Easy nga, si Easy ng nag-aano lagi ng NXT, yung bata, 13 years old, 14. Nakakapanood lagi yun nakikita kong 3 beses na sa Thunderdome yun. Easy as fuck. Ano ba yan, loyalty card? Oh, man. Justice. Kailangan natin ma-serve 'to, putangin na talaga, Wait lang. Kasi, nakikita ko kasi, if they are going to pick ano, hindi kasi pick dapat, kung naka-register ka, you're in. Hindi yung sabihin mo na, nakapag-register ka na, in ka na, pero ang problema nag-register ako, successful, pero wala akong na-receive na link. Ano yun, jaguhan? 'Di, like what the fuck? Nag-antay ako ng 2 days, 2 days for the link. Immediately, nung inaantay ko yung link, sabi ko, god damn. Akala ko mabilis lang talaga dumating yung link, Akala ko talaga. Pero ang nangyayari, no way. Walang dumating na link, ewan ko sa iba ganito din. Hindi, sa iba kasi nakikita ko may link, oo, pero napakatagal mag-loading. Partida, malakas ang internet sa US, malakas ang internet sa ibang bansa. And still, ganito yung response. What the fuck? What the fuck? Ano, lokohan? Kasi if ganito lang yung treatment, ganito kasi yan, Sabihin natin mabilis ang internet ko at nakapag-register ako ng successful sa Thunderdome, at as long as di ako naka-receive ng email, wala ring sense, 'di ba? Kasi yung iba nakakalusot niya, mga gagawa lang ng kalokohan sa dome, nakakalusot. Kasi they can do anything, Puwede silang magbaboy ng pangalan ng person, puwede nilang babuyin yung email, as long as active email yon, they can do, right? Puwede nilang ayan, halimbawa mag-i-insert ka na lang ng ano, ang pangalan, halimbawa Angelo GGG, o gagong-gago ka na ba? Ayan, nakalagay dun. As long as active yung email na nilagay mo at nag-successful ka, in. Gano'n na gano'n. Pero ang nangyayari kasi, active yung email ko, wala pa rin ako nare-receive. Hmm,
Kasi, ewan ko ba, di ko man puwedeng sabihin politics, eh, kasi iba ang politics, iba na 'yan. Yung kumbaga, ayan malakas ka sa amin, malakas ka sa WWE, ayan makakapasok ka na, may link ka sa'min. Eh, iba ang politics, eh. 'Pag sinabi mo kasing politics sa wrestling, ayan, iba kasi, eh. Ayan, halimbawa, ayan black man 'yan, putang ina, 'wag niyo ipasok 'yan, gano'n. Parang gano'n, eh, parang gano'n yung treatment, eh. Tingnan mo, ewan ko ba't 'di, boycott me whatever you want, pero 'yun ang observations ko, eh. Opinion ko siyempre, opinions is still opinions. So, don't hate me when your idiocy wait lang, putang ina nag-iisip kasi ako, eh, 'di ba? Pagka yung mga pinaggagawaan niyo is hindi naman ka-toleratable o hindi ka-tolerate, 'wag niyo namang bigyan ng ano, 'wag niyong sasabihin, oo, hayaan mo na 'yan, hayaan mo na, wala akong pake diyan." Parang hindi mo tino-tolerate mo kasi yung mali, eh. Kaya maraming ganitong nangyayari na una yung boycott, tas yung Chris Benoit, and then yung mga susulpot na 'di, like what the fuck? Seriously, ano 'to? Sinisira niyo sarili niyong jokes, sinisira niyo yung sarili niyong ano, promo stuff, sinisira niyo, gano'n? 'Di, kung ganito lang din 'wag niyo nang tuloy 'tong kalokohan na 'to. Kasi if ever na mangyayari nga, eh, 'wag bahala na kayo sa buhay niyo. Eh, gano'n din naman ang politics sa wrestling, eh. Ayan, kung malakas ka sa'min, malakas lagi ka nanonood every week, Raw, SmackDown, NXT, ayan, in ka. Pero parang nakikita kasi nila, ayan, malakas ka sa'min, nakakapanood ka na lang basta pakita mo na lang sa'min yung ano, ha, patunay mo nanonood ka talaga lagi, Pero sabi ko sa inyo, theory ko lang 'to at saka opinion ko lang siyempre. Hindi 'to reality, ha. Baka sa iba kasi, ayan nakapanood naman kami kahit papaano, ano yung mga pinagsasabi mo, 'di ba? Theory lang 'to tol, theory, opinion. Hindi ko i-ra-rant 'to if hindi naman ako makakapasok, eh. Hindi talaga ako nakapasok. So, ginawa ko 'to for that. So, sasabihin ko sa inyo, kung ayaw niyo sa'kin na kung ayaw niyo sa points na 'to, sa system na 'to, well, fuck it. Manood ka sa AEW, magbuwis ka ng buhay mo. If you don't want to waste your life, kung ayaw mong magbuwis ng buhay diyan sa US, manood ka ng Dynamite sa US, ayan. At least, totoong crowd, oo. Pero ang problema magbubuwis ka talaga diyan. Bubuwis mo yung buhay mo, ibubuwis mo yung sarili mo, at siyempre magbubuwis ka rin ng pera mo. Dahil para siyang normal na buhay, eh. Nakapanood ka kasi ayan, nanonood ka ng wrestling, parang normal na buhay lang sa'yo. Eh, ito kasi sa Thunderdome para kang nanonood ng Zoom, tapos ang ano kasi dito, kalakaran, merong magbibigay sa'yo ng cues sa taga-WWE plus napakahigpit nila, eh. 'Pag may signs ka, iba-block kaagad nila, 'pag meron kang inappropriate stuff, iba-block kaagad nila. Eh, itong mga untolerable stuff kagaya nitong mga Fire Velvet and Dream, block lang ang ginagawa nila, hindi nila inaano yung cellphone, puwede nila ma-trace yung MAC address ng cellphone or ng computer, puwede nilang gawin yun, puwede nilang i-trace yun para ayan, i-block nila yung user or yung device sa Thunderdome. Kasi ang nakikita natin 'pag ikaw yung na-block sa isang account,
Puwede ka pang gumawa ng isa pang account kasi madali lang gumawa ng Google, eh, or even Yahoo, 'di ba? Kasi kahit sabihin mo ayan, nanggago na ako sa WWE, nanggago ako, example, ginamit ko yung isa kong email and suddenly nakita niyo ulit ako sa isa pang email, different email ko na, hindi naman ako nanggago dun pero sa isa nanggago ako, eh, ganun pa rin, eh. Parang lokohan lang, eh. Dapat kung gumawa ng kalokohan yung isang violator, dapat ipa-block nila yung device para maka-access sa Thunderdome, para magtanda talaga. Gano'n, gano'n lang kasimple. If they want to para mahigpitan pa yung sanctions sa mga ganyan, ayan gawin yung measure na 'yan para tandaan niyo ideya ko lang 'to, theory lang 'to, opinion ko lang, and please don't judge me. Kasi experience 'yun, eh, experience kasi 'yun, eh. So, according naman sa mga kakilala natin from WWE PHC and sa ibang members ng Wrestling Podcast, ayan, hello pala kina Stancy, ayan. So, yung concept kasi ng Thunderdome is para kang virtual crowd interaction and puwede ka rin makahingi ng shoutouts at the same time habang commercial break. Para kang nasa school na sasawayin ka nila if hindi tolerable yung ginawa mo or even ayan, 'pag hindi maayos yung earphones mo or 'di maayos yung get up mo or yung ano mo, sisitahin ka nila, warning or ban. Hmm, even nga pagkain bawal ata sa Thunderdome, 'di ba? So, eto na lang sa'kin, I want to give my conclusion na lang muna. Manonood pa rin ako ng iba pang Thunderdome shows, pero ayoko nasa main shows. Uunahan ko na ang pay-per-views. Siguro COC 'yan September 27. Sana makapanood ako dun and 'pag nakapanood ako dun natin titignan kung maayos ba talaga o lokohan lang talaga. Kung hindi pa rin nagbago 'tong sinasabi ko dito sa review, baka mabago dun. Bubuwis ko pa rin ang sarili ko, manonood pa rin ako sa Thunderdome. Mag-a-attempt pa rin ako ng post. Mag-a-attempt ako para makapasok sa Thunderdome and siguro sa ating ano, series na 'to, tutuloy natin 'tong series na 'to and then I'm going to make another review on the Thunderdome. So, 'yan. So, 'yan kaka-release lang ng isa ko pang episode, that's the episode number 19, The Roman Empire Returns, the WWE Payback Review. Available na po 'yan sa lahat ng platforms, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, sa lahat ng podcast na meron kayo and sa The MTG Show podcast app sa Google Play Store. Libre po mag-register sa app para sa kaalaman niyo. Baka di niyo alam kasi di pa rin ako makakita ng premium features dun sa app kaya di ko muna siya ginagalaw. And please, please follow the podcast on Facebook, Twitter, and Instagram. Facebook.com/The MTG Show Podcast. Twitter and Instagram, The MTG Show Pod. And please support Philippine Podcast Directory, lalo na the PPD Show. Sa lahat po ng members ng PPD. Napakarami na namin sa PPD. Ako nga lang ata ang wrestling podcast sa PPD. And then the rest, iba-iba yung ano, parang tungkol sa mga love ganyan. Still support PPD despite of this pandemics pa rin. Ayan. Tuloy-tuloy niyo lang ang pakikinig sa amin dito. And ano pa ba? Siguro 'pag may time pa ako, gagawin natin yung review on Russell House and Underground. Isa pang ikot ng dalawang yon and then I'm going to give my conclusion and my ideas din sa possible outcomes nitong mga stories na 'to. So, 'yan.
Wala na ba ako sasabihin? Hindi, ito seryoso. Um, this is the Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the MTG Show Podcast. I'm out. Thank you. See you on the next episode.